Shalom sa mga kapatiran dito sa Assembly of Yahweh Philippines and shalom sa lahat din po na manunood o makikinig sa Republish. Sa araw na ito, araw po ng Miyerkules, na itala o na set apart po natin yung ating weekly study o weekly scriptural study. At ang ating pong pag-usapan today is ano po, napaka uh, important kasi sa ating journey, marami po tayong mga hindi maiwasan po mga kapatid, marami tayong mga dala-dala ng mga katuruan kung saan tayo nang mula noon. Shall we say, yung ating pinaggalingan, talaga we are all coming from ano po, sa Christianity, kumbaga mga kapatid. So, hindi natin akalain na yung mga katuruan natin noon o mga pag-unawa natin noon, dalang-dala pa rin natin mga kapatid, no? So, kailangan tayo magkaroon ng sorting out, magkakaroon tayo ng learning and relearning mga kapatid, at magkakaroon tayo ng a better understanding mga kapatid kung saan dito yung pwede nating madala at saan dito yung dapat na nating itapon. So, ito na nga ang ating pag-uusapan, what happens after death. So, this is part 1 mga kapatids, and we will continue po sa part 2 sa susunod na linggo mga kapatid. So, as we continue on this, talagang uh, bigyan natin po ng special attention muna bago natin pag-usapan yon, itong pagpuri po kay Abi Uwat. Haliam 102 verse 6, at ito po ay naisabi dito, ako'y parang pelikano sa ilang, ako'y gaya ng isang kuwago sa kaparangan. Daud po ang nagsalita rito mga kapatid, trying to describe his affliction like that of a pelican and like that of an owl mga kapatid. Binigyan natin ng serious na pagsuri ito kung ano ba itong mga pelican at owl batay po sa Leviticus o Yakra chapter 11. Ito po ay mga unclean na birds mga kapatid. Unclean po na mga birds. Ito, hindi ito pwede kainin. But how come Daud sa pag-describe po ng kaniyang affliction, he described his affliction that he is like a pelican na nasa ilang. And he is like an owl, mga kapatid, na nasa parang. So, why do you think Daud identify himself with this unclean birds, mga kapatid? So, mahirap natin pong matukoy kung ano yung dahilan, mga kapatid. But in summary, si Daud po ay ini-describe niya po kung ano kabigat yung kaniyang pasanin, mga kapatid. Yung kaniyang affliction, ini-describe niya po ito. And please take note na itong mga phrases na ito ay makikita rin po sa Book of Job, chapter 30, verses 29 to 30, mga kapatid. Si Job, ganun din po ang kaniyang description sa kaniyang kanyang affliction na nangyari sa kanya, mga kapatid. He also used the same idea, mga kapatid. And then in the book of Micah, chapter 1, verse 8, gano'n din po mga kapatid ang description dito ng Micah, but adding the idea na yung description sa affliction dito is like naked, okay? Going naked, mga kapatid. So, bakit kaya ganito yung mga pagpapaliwanag at mga references na ito, mga kapatid? Daud was afflicted, but not only this is referring to Daud, but prophetically po, it speaks of Yehosha. Okay po? Bakit? Kung ito ay prophetically speaks of Yehosha, bakit mga kapatid? Ano yung
connection dito kay Yahushua. Sa na-highlight natin kanina, pelikano ay isa sa mga unclean na bird. Owl, ganun din po, unclean na bird. So, Yahushua was also identified with sinners and ano po, tax collectors. Kung babasahin mo po itong Marko or chapter 2 verse 15, Luke 5:29 hanggang 39 po. Ito po ay mga references na it talks about Yahushua eating with sinners and tax collectors. So, kung sila man po ay mga unclean, kaya dito sa panahon nito ay binatikos po si Yahushua ng mga Pharisees, mga kapatid. But dito makikita natin na Yahushua was identified with sinners, identified with unclean. Although he has not committed any sin, mga kapatid, but he drank with sinners and tax collectors. Bakit po? Kasi ang paliwanag niya rito, mga kapatid, is sino ba ang nangailangan ng doktor? O, di ba? Anong kanyang paliwanag? Di ba ang mga may sakit? So, yun po ang reason kung bakit Yahushua was identified with sinners and tax collector. Because Yahushua knew that they need a doctor. They need a solution sa kanilang mga kasalanan. And that is no other than through the death of Yahushua, mga kapatid. Though he was identified with sinners, but he remained sinless, he remained blameless, mga kapatid, in order to become our Savior, mga kapatid. So, what is the point here when this prophetic was talking all about Yahushua? Mga kapatid, kung basahin natin yung chapter 102 verse 1, ang pangalan na pinag-usapan dito talaga ay Yahuwah po, si Abba Yahuwah. If you read verse 1. So, dito natin makikita na Abba Yahuwah, even through the story of Daud, has really long been prepared and have in mind na si Yahushua talaga ay pupunta, mga kapatid. Ay darating talaga upang siya po ang ating magiging tagapagligtas. So, that being said, kailangan nating kilalanin at purihin si Abba Yahuwah. Ito yung 4 na mga titik. Yad, He, Uwa, He, na kung ating babasahin po, Yahuwah, mga kapatid. Yahuwah po ang ating Aba, na kung saan ang mga titik na ito ay nandito rin po sa mga pangalan o mga titik sa pangalan ng mga scriptural character. Like Elijah, Al-Yahu, Hezekiah, Hasakya, Zechariah, Zachariah, o mga kapatid, at marami pang iba. Moving on with honoring Yahushua, pangalawang Patar, chapter 1, verse 8, sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating sovereign, Yahushua HaMashiach. So, ano yung pinag-usapan doon sa talata 6, 7, mga kapatid? It talks about yung ating napag-usapan sa nakaraan, yung perseverance, yung endurance, yung pagmamahal sa mga kapatiran, mga kapatid. Those are the things that has been discussed. So pagdating dito sa verse 8, sinabi ni Patar, sabi niya, sapagkat kung ang mga bagay na ito, ibig sabihin, yung patience, endurance, yung tunay na pagmamahal, kung ito'y nasa atin, mga kapatid, yung sinasabi ni Patar, at sabi niya, at dumarami, ibig sabihin, and it will also increase. So, kumbaga merong level up. Mag-level up tayo doon sa patience, endurance, mga kapatid, at pagmamahal sa mga kapatiran. Kung mag-level up tayo doon, so anong sabi ni Patar? Hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating sovereign, Yahushua HaMashiach. So, malinaw mga kapatid na kung talaga tayo ay nakakilala kang Yahushua, dapat talaga ito'y magbunga ng patience, ng endurance, ng totoong pagmamahal, mga kapatid. Dapat yan po ay magbunga. And the key to all of this is really knowing the true Mashiach, mga kapatid. At walang iba kundi itong 5 titik na mga
nakikita natin dito, Yahau Shan Ayan. Ito po talaga yung pangalan ni Yahushua, mga kapatid. And when we know Yahushua, we are also declaring Yahuwah saves, Yahuwah delivers. At yan po, wala tayong duda sa kanyang pangalan, sa mga pangalan na ito, Yahuwah, Yahushua Hamashiach po. Yada Yahuwah. So what happens after death? Ito po yung ating tutukan, mga kapatid. At bilang introduction, we are really talking about here the issue or the teaching or shall we say the traditions of men. Kung ano po yung naituro, kung saan tayo nanggagaling noon, mga kapatid, especially on the teaching or the traditions of Christianity on hell and heaven, mga kapatid. Dito ay ma-expose natin kung paano ba nag-come up itong teaching on hell and heaven, mga kapatid. Halimbawa, sa ating pagpatuloy, na-found out natin with the study and research of Brother Yaram Yao, mga kapatid. Ito po yung kanyang na-found out na talagang merong problema po ang translation. Okay? Mamaya ipakita natin kung ano yung Hebrew Yaodyat word, then paano po ito nasalin sa English, mga kapatid. At dahil dito sa mga translation issues, mga kapatid, later on mapapansin mo na talagang lumalabas na merong mga mistranslation doon sa mga Hebrew word na ating titingnan. For example, itong word na sleep, okay, natulog, sleep, versus lie down. So, dito natin makikita na dahil dito sa mistranslation na ito, may idea na kapag ang tao ay mamatay, ano po ang mangyari sa kanya? Siya ay natutulog. So therefore, kung natutulog siya, anong mangyari? Anong ibig sabihin? Hindi na po siya nag-continue to exist, but rather cease to exist kasi nga natulog. Di ba, mga kapatid? So, then tingnan natin yan na meron tayong mga problema and later on makikita natin. Another word is lie down. So, ano ba talaga ang tama? Natulog ba? Or yung tamang pagkasalin is nag-lie down o naghiga. Okay, mga kapatid. So, mamaya titingnan natin as we continue on that. Okay? Itong word na verb to lie down, makikita po ito sa Strong's H901, mga kapatid. No? Ito po yung reference ni Brother Yaramyao sa kanyang pagsuri dito. And there are 208 occurrences sa scripture. But we don't have time to look into the details of these 208 occurrences. So may ilang mga references lang po ang ating titingnan mamaya. So halimbawa, itong word na Strong's, batay sa Strong's 7901, makikita natin ito yung Hebrew word na shakab, mga kapatid, no? Shakab. So ito na nga po yung original. Kung tingnan mo yan, meron silang mga tuldok dyan, mga kapatid, no? So ayon sa mga modern. But sa Yaodyat, yan po ay shakab, mga kapatid. And as we look at it, dito po nakikita natin na sa buong scripture, it appears 208 times, mga kapatid. Okay? Na this is a verb, transliteration as shakab, mga kapatid. At ang short definition po ay slept. Okay? Natulog, slept. So, batay dito sa word na shakab, marami pong mga translation po ang lumabas, mga kapatid. Okay? Ito po nga po, definition is really to lie down. Okay? Ito yung pinaka root dito sa kanyang definition.
Shakab means to lie down, mga kapatid. And it can also be translated as lies, lies down, lodge, lying down, make your bed, or rest, rested, slept, or slept, mga kapatid. So, ayan po ang different variations of translation. So, ano ba talaga ang tama dito? Sleep ba? O rest ba? Ano bang tamang translation? Sleep ba or lie down, mga kapatid? So, ito po ay introductory lang po. So, let's continue and proceed po as we proceed. Okay. So, dito, meron tayong other references na pwede nating tingnan, mga kapatid, no? But hindi natin maubos lahat yan. Okay? But in summary po, itong lahat ng mga references na ito, Genesis 19, 34, 35. Okay po. Tingnan natin ang ano po sa Hallelujah Scripture. Ano po bang nakasabi sa Hallelujah Scripture, mga kapatid? Genesis 19, 34, and then 35. Can somebody help us read on that? Okay po. Anyone would like to look at there and read? Genesis 19, 34, and 35 po. Anyone? Chapter 19, verse... Go ahead, Sister Lilita, you're volunteering. Go ahead po. 34. Sige po. And it came to be on... let's proceed lang muna Okay. with Sister Lilita. And it came to be... Sister Lilita. sino po? Sister Cheryl? Sister Okay, sige. Lilita. And it came to be on the next day that the firstborn said to the younger, "See, I lay with my father last night. Let us make him drink wine tonight as well. And you go in and lie with him so that we keep the seed of our father." 35. So they made their father drink wine that night as well. And the younger arose and lay with him, and he was not aware of it when she lay down or when she arose. Okay po. So, Ito po ba? tama na po. So, yung word dyan na lay with our father, kung naalala po nyo yung mga anak ni Lot po iyan, no? Okay po. So, yung word na shakab dyan, shakab means nagkaroon po sila ng intimacy. Okay? So, yung word na lay with our father, ang ibig sabihin po doon, they had sexual relation po kasi they wanna save their seed, mga kapatid. Kasi akala ng mga daughter ni Lot, yung buong mundo, buong arat ay nasunog na. So they were thinking na paano na mag-multiply, paano na mas spare ang kanilang lahi. So yun ang misunderstanding po ng dalawang mga babae, daughter ni Lot. Kaya the word shakab there in this verse means sexual intimacy, lay with their father po. Okay, let's proceed to let's proceed sa Genesis 26 verse 10. Sino po yung nag-volunteer kanina? Was it Genesis 26 verse 10 po? Sino yung nag-volunteer kanina? Was it Sister Diana o Sister Cheryl? Okay, any next volunteer po? 26 ng Genesis, verse 10 po. Ano yung Brother Dan? Opo, Sister Cheryl, go ahead po. Ano po yun? Putol-putol po eh. Genesis 26 verse 10. Hallelujah po. Opo, yes. Genesis 26 verse 10 po. Okay, 26.
Genesis 26:10. Opo. And Abimelech said, "What is this you have to us? One of the people had almost slain with your wife, and you would have brought guilt on us." Okay po. Nakalagay So, po yun. Past tense. okay po. So, ano nakasabi diyan, sister? Lane? Lane po, past tense. Opo, lane. Okay. So, yan po ang nakasulat diyan, lane or lie down or lay down, mga kapatid. So, ang kwento diyan, we're familiar with it na po, na si Abimelech. Okay? Nais na pang niyang makipag-intimate sa asawa po rito ni Iyasakak, pero napigilan po siya, mga kapatid, no? So napigilan po siya dahil nag-reveal po si Aba sa kang Abimelech na hindi tama yung kanyang gagawin. So ang word diyan sa Hebrew ay shakab, which is again related to intimacy po. Okay? So, kung babasahin natin pa itong mga succeeding na mga verses like 28 verse 11, this really talks about the word lay or lay down o mga kapatid, no? 28 verse 11, halimbawa, tingnan natin ang New King James. 28:11. Let me read it for you sa New King James. So she came to the certain place and stayed there all night because the sun had set, and he took one of the stones of that place and put his head and lay down on that place to sleep. Okay? So, ang word na ginamit dyan ay lay down. Okay? Lay down his head on a stone in order to sleep, mga kapatid. So, ang word diyan ay talagang shakab, mga kapatid. Okay, so from Genesis 19 papunta rito sa Genesis chapter 39, mga kapatid, itong mga references na ito, ang ginamit talaga diyan ay lay down, okay, or lie down, mga kapatid. Pero pagdating dito sa Exodus, can I ask a reader on this? Exodus 22 verse 27. Can I ask someone who can read this? Exodus 22:27. I-compare natin sa Hallelujah Scripture or sa inyo dyan, meron ba kayong King James? Basahin mo natin ang Hallelujah Scripture muna and then somebody prepare Ito, for the brother, King James. may King James. Apo, ikaw sister yung magbasa sa King James. Brother Yasaria o, pwede mong basahin yung Hallelujah Scripture po. Alin, Brad? Exodus 22:27 po. Eto, Brad. Exodus 22. 22:20. Opo, 27. At zipper, Brad, ang gamit ko, Brad. Exodus, Oh, ano yun, Brad? opo, 22:27. Exodus 22:27. Wait lang Opo. po. Try ko na po, brother Dan, yung ano. Opo, sister. Siguro ito dalang bunga na kayo. Okay. Bakit kumain na Maingay, Brad? Medyo maingay, pero okay lang. Go ahead. Go ahead, Brad. 22:27, no? Opo. Ito po, basahin ko na. For that is his covering only, it is his raiment for his skin, wherein shall he sleep, and it shall come to pass when he cries unto me that I will hear, for I am gracious.
Okay po. So, ang word na ginamit diyan sa Shakab is sleep, mga kapatid. Okay? Sa binasa ni Brother Yasser Yao sa At Seper, ang Hebrew word shakak diyan po ay sleep. Okay? What about Sister Cheryl sa King James o KJV? Go ahead po, kung meron kayo dyan. Ano po, Brother Dan? Parehas po yung kay Brother Apa, Yeshayahu. the same For reference. that is Continue po. his covering, only it is his Exodus 22:27 Apa, KJV po. apa. For that is his covering only, it is his raiment for skin, wherein shall he sleep. And it shall come to pass when the crieth unto me, that I will hear, for I am gracious. Okay po. So again, salamat po sa pagkabasa. Quite similar doon sa At Seper. Ngayon, binasa ni Sister Cyril sa KJV. Ganun din po, no? Ang translation ng word shakab here is sleep, mga kapatid. At ganun din po sa Holiday Scripture. Tama po ba? Oh, sleep po. Sa New King James din po, Brother Dan, sleep din. Opo, tama. I also verified it dito sa New King James. Sleep din po. Hallelujah Scripture, sleep. So, tingnan nyo mga kapatid, no? From the word shakab mula sa Genesis 19 papunta sa end part ng Genesis, ang ginamit talaga ay lie down, mga kapatid. But pagdating dito sa Exodus, nagbago po. Naging sleep na ang nagamit, mga kapatid, no? So, try to think about, but the same word ang pinag-usapan sa Hebrew, shakab, mga kapatid. What about sa ano po? I-verify po natin ang Unang Hari. Unang Hari, chapter 2, verse 11 po, mga kapatid. Ito. Can somebody open on this? Unang Hari, chapter 2, verse 11. First King 2:11. Opo. Sorry. Verse 10 muna. Verse 10. Pagkatapos, verse 11. Ano? Verse 10 lang muna. Verse 10. Chapter 2, 11, at verse 10. Hallelujah Scripture. First King 2. Verse 10 po. 10. Opo. And Dawood slept with his fathers and was buried in the city of Dawood. And the days that Dawood reigned over Jezreel was 40 years. He reigned 7 years in Hebron, and in Jerusalem he reigned 33 years. Opo. Slept. So, ang translation ginamit dyan ay slept. Okay? Kung tingnan natin, sa Hallelujah Scripture, Daud slept. Ibig sabihin, namatay. Okay? And the word for that is shakab. Okay? So, tingnan nyo, no? Mula sa lay down, can also mean intimacy, sexual intimacy, o lie down, mga kapatid. Ngayon, the same word na translate na ngayon as slept, mga kapatid. Slept or sleep. Okay? Now, referring sa kay Daud na siya ay namatay, ginamit yung word na sleep, mga kapatid, o slept. Okay? At ganoon din po ang pagkasalin sa King James. Tama ba? Opo. Okay. Ang pagkasalin ng King James ay ganoon din po. Slept. But sa
New King James, buried po ang nakalagay. Buried. Okay. So, mas malinaw, no? Kasi talagang nilibing siya, mga kapatid. So, that being said, merong consistency na mula sa Exodus papunta sa hari at dito sa mga references ng hari, mga kapatid, there is really a consistency na slept na po. Sleep or slept ang translation na ginamit. Ngunit, pagdating dito sa pangalawang hari, chapter 4:32, nagkaroon po ng pagbabago naman po. So, kung naalala niyo yung anak ng babae ito, no? Yung namatay. So, ano yung translation diyan? Tingnan natin. Pangalawang hari, chapter 4, verse 32. Anyone? Pangalawang hari, 4:32 po. Go ahead, Sister Corazon. Go ahead po. 4:32. Opo, sa pangalawang hari. Okay, Sister Corazon 4:32. will read. Ang lit-lit kasi yung BNYB eh. Apa? 32, 20, 20, Chapter 4:32 po. Opo, 32. Ang liit yung ano niya. Sandali kasi Apa? ang numberings niya. 30, 31. It's not like the ano kasi to yung King James version. 31, 32. 32 po. Okay. In Alicia came into the house and saw the child was dead, lying on his bed. And he went in and shut the door behind the two of them and prayed to Yahweh. Ano po yung translation mo, Sister? Sa BYNB. BYNB po. BYNB. So, ang nakasabi dyan ay Yes po. lying, no? Dead. Okay. Dead po. And so the child was dead and lying on his bed. Okay. Dead, lying on his bed. Okay? Opo. So, the child, dead, lying on his bed. Dito po sa King James, lying dead on his bed. So, lying dead on his bed. Lying dead on his bed. So, nakikita natin dito na bumalik naman po doon sa idea na laid on or lying on. Okay? So, hindi yung lying on na nagsinungaling, no? But yung lying on na ibig sabihin ay nakahiga. Okay? Nakahiga, napatay na doon sa kanyang higaan. Yun po ang nakasabi dyan. What about sa Hallelujah Scripture? Ano po ang nakasabi sa Hallelujah Scripture? Anyone? 4:32 po. Opo, sister. And he went up and lay on the child and put his mouth on his mouth and his eyes on his eyes and his hands on his hands and stretched himself out on the child, and the flesh of the child became warm. Okay po. So ano pong nakasabi diyan? Lay po. Laid. Okay. Lay. Okay, lay. Okay. So mga kapatid, kung tingnan natin mula dito sa Genesis 19, lie down, lay down. Pagdating ito sa Exodus 22, slept or sleep. Papunta dito sa chapter 2. Okay, papunta rito. Pero pagdating dito sa pangalawang hari, 4:32, nagbago na naman po mga kapatid. Yung translation dito ay naging naging laid on or lying on. So, kung tingnan natin, meron siyang hindi siya consistent, kumbaga. But all of these words are referring to only one word, shakab, mga kapatid. But yung mga translation, talagang paiba-iba po ang mga translation. So, that being said, pag magkakaroon na po kayo ng pag-iisip,
bakit kaya ganon? Na iisang word pero iba yung kanilang mga translation. Okay po? So, yun na nga, no? Another Hebrew word, yung kanina, shakab, ngayon tingnan natin itong yashan. Okay, yashen o yashan. Okay, na kung titingnan natin, ito yung word na yashan, 24 occurrence po sa buong scripture. Sa 24 occurrence, makikita ito sa Strong's 3462, mga kapatid. Itong word na yashen o kung sa Yehudiyat, yashan, mga kapatid, no? Ito po yung tatlong letter yashan. Okay, na kung titingnan natin, this is a verb na ang short definition talaga, mga kapatid, no, is the short definition really is sleep, mga kapatid. Okay po? Ako ba'y narinig pa? Parang may problema ang aking internet, but hope marinig pa rin ang boses ko, mga kapatid. Okay? So, ayan, tingnan natin na itong word na yasyan, talaga ang pinaka deep or definition niya talaga is to sleep, mga kapatid. To sleep, mga kapatid. So, fall asleep, sleep, or sleeps, or slept. But ito po ay nasalin according sa NASB, mga kapatid. New American Standard Bible, yan po ang pagkasalin yan, mga kapatid. Okay? Now, moving on, hindi lang sa word na yashan, but also the word shana, mga kapatid. The word shana, gano'n din po, mga kapatid, translated as asleep, sleep, or slept, ayon sa NASB. But yan po, mga kapatid, there are 23 occurrences po, mga kapatid. 23 occurrences. So, ayan, ating maiintindihan, mga kapatid, na talagang meron pong magkaiba po yung mga translation doon. Now, para magbigyan po natin ng mas deeper or mas malinaw, magkaroon tayo ng mas malinaw, tingnan natin yung Hebrew word kung ano talaga yung kahulugan sa mga words na ito. Okay, for example, tingnan natin itong Shaol or Seol. Okay, i-compare po natin ito sa Hades and Pit versus Gehenna or Tartaru, mga kapatid. Itong Gehenna, hindi pa natin ito matingnan, but sa susunod po, we will go into that. But ngayon, titingnan na lang muna natin itong Sheol o Sheol or Hades or Pit. Focus tayo dyan, mga kapatid. Now, ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Sheol kung sa Yahudyat, but sa modern, basahin nila po yun ay Sheol, mga kapatid, no? Sheol or Hades. So, ang tanong dito, ano ang kahulugan nito? It can mean death, grave, or pit. Itong word na Sheol can mean death, grave, or pit. Or another known for that, itong Sheol is known as the abode of the dead. Ibig sabihin, kapag sabihin natin na Sheol o Sheol, Sheol or Sheol, mga kapatid, it is referring to a place of the dead, kung saan sila pupunta. So, saan ito makikita yan? According sa pag-aral ni Brother Yaramyao, H7585, dyan makikita. At mula rin po sa H7592, ito po ay ito po ang verb of this word Shaol, which is Shaal, na ang ibig sabihin to us. At mamaya titingnan din po natin, mga kapatid. So i-compare natin yan sa Greek. Ang Greek po talaga, ang equivalent Greek niyan ay Hades, mga kapatid. Hades po ang Greek equivalent nito. Hades or pit, mga kapatid. So titingnan din natin as we continue po.
So, ito na nga ang ating titingnan, mga kapatid. So, Sheol, okay, Sheol, strong 7585, na kung titingnan natin pa yan, mga kapatid, ito po yung pagkasulat, Sheol o Shaul, mga kapatid, na ang origin talaga, definition talaga is underworld, mga kapatid. Ang original definition nito ay underworld. Kung titingnan natin itong Hebrew, which is place descend at death. Place to which people descend at death. So when you say descend, ano po? Pababa. Okay? Ibig sabihin, kapag sila, ang tao pala ay mamatay, they will descend. Okay, saan sila mag-descend? Doon sa Sheol o Sheol, mga kapatid. Okay? But, take note na itong Sheol has 66 occurrences po, mga kapatid. So, but kung tingnan natin, mga kapatid, sa King James, iba yung kanyang pagkasalin. Okay? Kung dito sa Sheol, ang kahulugan ay underworld or place where people go down after death, mga kapatid. Ang pagkasali ng KJV ay pit, grave, and hell. Okay? So, bigyan natin ng halimbawa. Okay? Let's go into this following references po. Tingnan natin kung tama ba na sa King James ito yung pagkasalin. Deuteronomy 32:22, Proverbs 15:24, at Genesis 37:35. So tatlong mga references po. Kindly verify doon sa KJV. Then i-compare po natin sa Hallelujah Scripture. Okay ba? So sino pong magpunta sa KJV? Then, sino pong magbasa sa Hallelujah Scripture? Any volunteer po? Deuteronomy. Sige, uunahin po natin ang Deuteronomy 32:22 po. Basahin ko, Brad. Apo, brother, anong basahin mo, brad? Anong version? Deuteronomy 32:22. Anong version, Brad? Hallelujah Scripture o KJV? KJV. Sige, Brad, go ahead. KJV, Brad. Deuteronomy 32:22. Apo. For a fire is kindled in mine anger, and shall burn unto the lowest hell, and shall consume the earth with her increase, and set on fire the foundations of the mountain. So, ano po yung... Hell ang ginamit, Brad, hell. Opo, yan. So, diyan lumabas, mga kapatid, ang translation ng KJV, hell. Sister Cheryl, parang meron kang King James diyan. Tama Opo. ba? Opo. Pareho ba? Tingnan mo daw. Is it the same with KJV? Yung translation diyan ay hell ang ginamit? Hell po, hell po. Opo, so hell. Okay, what about sa Hallelujah Scripture, Sister Corazon? 32. Sa BNYD, brother, Opo. Sheol. Okay, Brad, Sheol. excuse Brad. For a Excuse fire Brad, was sa kindled. Tagalog. For a fire was Sa kindled Tagalog, in my wrath, and burns to the bottom of Sheol, and consumes the Arats in its increase, and sets on fire the foundations of mountains. So, diyan, Wala na. Sister Corazon, yung Sheol. nabasa mo ay Sheol. At gano'n din po sa Hallelujah Scripture, Sheol Opo. din po, Sheol. Okay? Brother Yasser Yao, ano po yung nabasa mong translation? sa KJV, Brad, hell Hell. ang sa English translation, pero sa Tagalog, Sheol Hell. ang ginamit.
Okay. Sa KJB, hell, pero sa Tagalog ay Sheol, Brad. Sheol. Sheol. Okay, ang Tagalog dyan ay Sheol. Okay, so tingnan natin no yung mga variation na po, no? At Sister Cheryl, ganun din po ba sa KJB? Opo, Deuteronomy. hell po. Oh, hell. Okay, Ganun so ba? there is no a confirmation mga kapatid na talagang na-highlight ng KJB at NKJB yung translation talaga na hell. Pero sa BYNB, sa Hallelujah Scripture at sa Tagalog kanina, Sheol po mga kapatid. What about sa Proverbs 15:24? Brother Dan, Maral na pa ho. Opo, Proverbs 15:24. Brother Dan, sa American translation po, American Standard, Sheol nakalagay. Okay, tama. So, sa American Standard talaga ay Sheol. Okay? So, ibig sabihin, KJB at NKJB ang nag-iba talaga. They translated it as hell. Okay po? What about sa Proverbs? Proverbs 15:24. Ito po, Proverbs 15:24 po. Sa BNYB, Opo, sister. it grieve ang ano. Sa KJB, Brad, hell. Okay, so sa KJB, hell pa rin. And then sa Hallelujah Scripture, ano po ang nakalagay sa BYNB sa iyo, Sister Corazon? Anong nakalagay dyan? Okay, sa Hallelujah Scripture is, ang nakalagay po dito mga kapatid, no? Grave below. Grave below ang nakalagay sa Hallelujah Scripture. BNYB. Parehas din. Grave, ganun pa rin? Opo, sa BNYB. Okay, grave below. Okay, what about sa King James? Sino pong makatingin dyan sa King James? Brother, exactly ano nga yung version na binasa mo? King James 15:24 po. Opo. KJB, Brad. Opo, ano yung KJB yung sa inyo? Okay. So, ano po? Walang ruling. Ha? Bawas lang ta dito, bawas lang. Okay. Anyone? Sister Lilita? Ano po? King James po, Brother Jordan? din. Opo. 15:24. Opo. The way of life is above to the wise, that he may depart from hell beneath. So, ang nakalagay dyan ay hell beneath, no? Opo. Okay. Hell beneath. Sa New King James, gano'n rin po. Hell below. Okay? So, mga kapatid, kung tingnan natin, even sa Genesis 37:35, gano'n din po, mga kapatid, no? Talagang naiiba ang King James. Mas na-highlight nila yung concept of hell nga. Okay? Can somebody open to Genesis 37 verse 15? 37 verse 15. 37:35 rather, sorry. Genesis 37:35.
So, ano po yung nakasabi dyan? Hallelujah po. Hallelujah, Opo, Brother Dan. go ahead. 37:35. Ito po. Hallelujah. And all his sons and all his daughters aroused to comfort him, but he refused to be comforted. And he said, "Now let me go down into the grave to my son in mourning." So his father wept for him. Grave po. Grave. So, ang nakasabi po sa Hallelujah Scripture ay grave. Okay? Go down into the grave to my son in mourning. Okay? So, Hallelujah Scripture, grave. Sa New King James, ganun din po, grave. What about sa KJV? BYV is grave. Sa BYNB ni Sister Corazon, grave pa rin, no? Sister Opo. Cheryl, verify natin daw yung KJV, kung ano yung nakasabi sa KJV. King James. Sa ano po sa American Standard, Sheol pa rin po. Sheol. Opo. Sa King James, Go down into the grave. I will go down into the grave. Okay, so grave pa rin, no? Opo. Okay. So, grave pa rin. So, ibig sabihin, yung one word na Sheol, okay, can be translated by King James into these following words, either pit, either grave, or hell. But doon sa original talaga, it's really Sheol. Okay? Sheol o Sheol. Which is, kung titingnan natin, ano pong ibig sabihin noon, yun po ay talagang underworld or people to which people descend at death. So, yun po talaga ang kaibahan. But dito, nakikita natin na yung concept ng hell ay inintroduce na po ng KJV at NKJV, mga kapatid. So, ayan, moving on tayo. Now, so dito natin makikita yung how this doctrine of hell, heaven and hell are coming out, mga kapatid. This is really a doctrine of Christianity. The concept of heaven and hell. Kasi kahit yung place of the dead na ang kahulugan at translation na idea doon sa Sheol, pero inintroduce na nila yung concept of hell. Okay, so when we say hell, ano po yun mga kapatid, di ba? It is a Fire. hell of, it is really fire mga kapatid. Yun po ang ibig sabihin ng hell, fire. But dito sa concept of Sheol is just a mere place or a mere abode of people when they die, mga kapatid. They go to this place when they die. So, dito natin makikita na yung doctrine of heaven and hell, nag-umpisa mga kapatid, even sa Old Testament pa, mayroong mga translation problem na nakikita natin. Like for example, introducing the idea of righteous and the wicked, dinidistinguish dito, okay, sa mga references na ito, righteous shall not be abandoned. Okay? But these are all good ideas, mga kapatid. But dito natin makikita na they're trying to introduce already the doctrine of heaven and hell. Even sa mga use of translation. Especially po, mga kapatid, sa King James. Okay? King James Version. But kung balikan natin yung NASB, New American Standard Bible, dito sa BYNB at Sefer dito sa Hallelujah Scripture, talaga ang mga na-highlight dito ay talaga yung word na Sheol, mga kapatid. Sheol o Sheol, mga kapatid. Okay po? So that's only an idea that we proceed po dito ngayon sa ano ba yung pinaka-action word dito ng Sheol o Sheol. Sheol, mga kapatid, is the coming from the verb
word which is sha'al, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng sha'al is to ask. Okay? Yung maghingi po, to ask. Mamaya, makikita natin na hindi mamaya, no? Sa susunod po na linggo, meron po tayong mga readings kung yung mga namatay at napunta doon sa Sheol, mga kapatid. Okay? There is really an element na sila po'y humingi. Okay? Next week po, meron tayong reading patungkol doon sa nangyari sa rich man and Lazaro ba yun, no? Meron tayong reading diyan na yung saan yung mayaman na naitapon doon sa Sheol, mga kapatid, o Sheol, siya po ay humingi. Humingi po ng awa. Okay? Kasi ang pinakaugat po ng Sheol comes from the Hebrew word sha'al, which is to ask po o maghingi. Okay, yun po ang to ask or to inquire. Yun po ang pinaka definition sa root word ng Sheol, which is also sha'al, mga kapatid. So, okay, so let's proceed. Now, tingnan natin ngayon in comparison po itong word na Hades. Okay? So, mula din sa Strong's, mga kapatid, no? Tingnan natin itong word na Hades. Okay? So, for now, ito yung ating definition ng Sheol o Sheol, a temporary place of the dead. Okay? But translated sa King James as hell. Okay po? So, yun ang kaibahan dito, mga kapatid. Now, tingnan naman natin itong word na Hades. Okay? Hades, ito na nga po, mga kapatid, no? Na ang ibig sabihin, abode of the departed spirits po. Okay, yan po ang Hades. Abode of the departed spirits. Okay? Yan po ang definition, the unseen world. Hades or the unseen world or abode of the departed spirits, mga kapatid. Now, itong word na Sheol or Sheol is very much connected po sa Hebrew word Hades, mga kapatid. Okay? Which is, kung tingnan natin itong definition dito, no? Ito, properly the unseen place, referring to the invisible realm in which all the dead reside. The present dwelling place of all the departed deceased. Okay, which is called Hades. So, Sheol is a temporary place of the dead. Hades po, mga kapatid, ngayon, based dito sa Strong's 86, mga kapatid, ang ibig sabihin pala niyan ay really abode of the departed spirit. So, they're quite similar po sa Sheol. Hades and Sheol are quite similar, mga kapatid. And take note, ito dito, no? Present dwelling place of all the departed. Meaning of all sa mga namatay mula pa noon hanggang ngayon at sa inaharap, ito nga po yung place na kung saan sila pumunta, mga kapatid. Sa lahat ng mga namatay, doon po sila pumunta, mga kapatid. Okay po. The flat earth. You're familiar with the flat earth, mga kapatid. Talaga supports the concept of Sheol. Okay? Itong flat earth supports the concept of Sheol or Sheol. Okay? But this is not hellfire, mga kapatid. As presented doon sa concept, doon sa na-introduce ng King James, mga kapatid, na instead yung translation sana ay Sheol, a place of the dead, but ang translation po ng King James po ay hell, mga kapatid. Okay? So, ito yung pinaka-ancient Hebrew concept of the universe, mga kapatid. Okay? So, ang ginamit po dito niya ay YHWH, but para sa atin, mga kapatid, we prepare the YHUH, mga kapatid, no?
So, ito na nga, no? The ancient Hebrew Yisraelites o Yisrael, of which none were Jews, divided the world into Shamayam and Arats, sea and the underworld. Okay po? So, ito na nga yung sky, the Shamayam, the waters above the firmament. Kung basahin po natin yung Barasyat chapter 1, nung nilikha ni Abia Uwayan, mga kapatid. At ito yung separation po ng Arats. Okay? Ito yung Arats. At below the Arats is yung tinatawag natin, mga kapatid, na the underworld, which is really the place of the dead, mga kapatid, na tinatawag na Sheol, mga kapatid. Okay? They view the sky as both resting on the foundations, mountains with doors and windows that let in the rain. Okay? So, ito yung sky na kung saan yan po, kung titingnan natin, okay, nung picture nito, no, para siyang dome, mga kapatid, no? Para siyang isang dome na kung saan may mga post, mga kapatid. May mga poste po that supports the separation of the Shamayam, the permanent, the Shamayam, at itong Arats nga, mga kapatid. Okay? The earth, the Arat, was described as a disk floating on the waters, secured or moored by pillars. Okay? So, yun na nga, no? May pillars po yan, no? Secured and moored by pillars. The Arats was the only known domain. The realm beyond it was unknowable. So, ang ating nalalaman ng mga kapatid, itong nandito lang sa Arats. But beyond this, yung nasa underworld, hindi po natin alam yon, mga kapatid. The underworld, which is the Sheol, was a watery or dusty prison from which no one returned, regarded as a physical place beneath the Arats, reachable only by death, mga kapatid. So, ibig sabihin, kapag ang tao ay mamatay, right away, saan siya pupunta? Pupunta po siya sa Sheol, mga kapatid. Okay? Sa Sheol o Sheol, pupunta po siya doon because yun po ang kaniyang, makarating lang nga po siya doon kapag siya ay mamatay na. Okay? Nung sinatawag na the underworld. Okay? So, Sheol or Sheol is also spoken of by Enoch at spoken of by 2nd Ezra, which is sa susunod po na linggo, titingnan natin po yun, mga kapatid. Okay? So, again, Sheol or Sheol was a temporary place of the dead. While waiting, ano po? While waiting for the coming judgment. Opo. Habang hindi pa dumating si Yahushua, habang hindi pa darating ang final judgment, yung lahat ng mga namatay talagang pupunta po rito, mga kapatid. Okay? They will all go here, mga kapatid. But sa susunod na linggo, malalaman natin na sa Enoch, meron siyang partition, may mga division po. Okay? Sa Book of Enoch, mababasa natin. Sa Book of Ezra, nahati po sa dalawa. Iba po yung lugar para sa mga gumagawa ng kasamaan, iba ang kanilang lugar. But sa Sheol pa rin sila, but hindi sila nahalo doon sa mga righteous. Okay, yung mga righteous po, who obey, who observe the law, titingnan natin yan sa susunod na linggo. They are also in Sheol, but separated sila. They are enjoying rest and paradise, kumbaga. And dito sa the other side, Sheol pa rin sila, pero separated sila because they are considered the wicked, the disobedient, the Torahless, the lawless. Sila po yung pumunta doon sa lugar na yan. Okay po? So, bigyan lang natin ng konting advanced thinking na sa susunod na linggo po, pag-aralan natin, basahin po natin talaga word for word mula sa Ezra
mula sa Book of Luke, yung kwento ni rich man and Lazaro po. Titingnan natin po yun. What a wonderful picture po doon. Naalala niyo mga kapatid, yung isang tulisan, yung isang magnanakaw ba yun? Thief, na nagsabi siya, remember me when you are in your paradise. Diba? Ano sabi po ni Yahushua? Today you shall be with me in my paradise. So, paradise talaga ang lugar na iyon, which is nandoon yun sa Sheol, mga kapatid. Wala yun doon sa langit, which is yun ang tinuturo ng ng Christianity. Yun ang tinuturo ng Christianity na pupunta sa langit. Pero yung paradise pala yun ay bahagi pala ng Sheol, mga kapatid, which is the place of the dead, mga kapatid. So, that being said, ipa-summarize natin na sa tanong, what happens after death? So, ano yung ating sagot? Mga kapatid, anong mangyari after ang tao mamatay? Okay, ang ating sagot ay go to Sheol. Go to Sheol. Temporary place of abode for the dead. Okay, so ibig sabihin mga kapatid, kapag mamatay ang tao, hindi siya natulog. Kasi yung word na natulog doon is a mistranslation. But ang tamang translation talaga doon is lying down. Opo, lie down o lying down. And it speaks of the physical reality po. But yung kaluluwa, hindi po yung naghinto. Ang kaluluwa hindi po humintong mag-exist. Ang kaluluwa po continues to exist, mga kapatid. Kaya lang ang pinagsabi doon na lie down, ang ibig sabihin noon yung kanyang katawan. Is describing of the body, mga kapatid. Hindi ba? Kapag mamatay ang tao, talagang naka-lie down yung katawan. Pero katawan lang ang pinag-usapan doon sa lie down. But yung kaluluwa niya ay buhay pa rin kasi hindi talaga mamamatay yung kanyang kaluluwa. So, the soul continues to exist, mga kapatid. So, ngayon, partly lang po ito, part 1 po ito, na-expose natin yung paano nag-umpisa itong teaching ng Christianity, which really forces the idea of hell doon sa translation ng King James, translation ng NKJV, but yung other translation like the New American Standard Version, Hallelujah Scripture, BYNB, at Seper, talaga Sheol, mga kapatid, which is the place of the dead ang pinag-usapan doon. So, that being said, ano kaya mga kapatid ang inyong mga realization from this part 1, mga kapatid? So, more on mga Strong's number ang ating pinag-usapan dito, concept and ideas. But sa susunod po na linggo, we give time to read mga references po mula sa Enoch, mula sa Ezra, and even sa Luke, mga kapatid, na mga references. Anything you wanna share or realization, mga kapatid? And like to highlight na Yaramyao po ang ating resource person dito. Sa kanyang Truth Unveiled 77 ang kanyang YouTube channel, pero unfortunately po kapag i-search mo itong kanyang title, Scriptures Often Ignored, What Happens After Death, hindi mo na ma-search, mga kapatid. But kung nais niyo pong mag-send kayo ng question o message sa kanya, pwede po ninyo siyang ma-reach, mga kapatid, no? Sa truthanveiled77@gmail.com. Okay, so sorry po, isang at lang ito. So nasubrahan po. Isang at lang po yan. If you wanna reach out him and ask for further questions and further interact po, pwede po kayong maka-reach out sa kanya. Brad, 2-7 lang yan, Brad, o 3? I-verify ko na lang sa susunod, no? Baka, sige, i-verify ko na lang. Baka 3-7 yan. Pero sa nakita ko kanina, parang 2-7. Okay, baka nagkamali lang ako. Verify ko lang mamaya and I will just give you the right, ano pa.
Okay, mga kapatid, anyone would like to share or interact? Brother Dan, Opo, sister. saan ho nila nakuha yung purgatory? Dito ho ba? Opo, sa susunod po, we will, Okay po. opo, Sige po. mayroon sa Mm. part 2, mayroon pa. We will study on that, yung concept on Gehenna. Ayan, makikita natin yan. So kung Hades ang ang Strong's Hades, ang sa kanina naman po sa New Testament po ay Gehenna. But diyan nag-umpisa yung kanilang ano rin po, yung kanilang uh, teaching on ano po. Yes, on purgatory. So tingnan natin 'yan as we proceed sa part 2. Okay, thank you for that. Anyone else would like to ask or query or something to share po kung meron kayo mga other references? For now, hindi pa kayo masyadong magkaroon ng shalom kasi kailangan po natin babasahin po yung mga references. But malinaw na po na kapag mamatay ang tao, yung tao na yan continue to exist sa kanyang soul and spirit continue to exist. But yung kanyang katawan lang ang huminto na ang kanyang katawan. But ang soul and spirit continue to exist po doon sa tinatawag natin na the underworld, which is ang Sheol. Brother Dan, Opo, sister, you wanna say something, share or add or question, whatever? so, yung sabi niyo po na the spirit exists, so ayan po yung mga spirit na sometimes we feel Ay, yung mga Familiar? naliligaw ng mga Familiar kaluluwa. Familiar spirits? Yan ba po? or sometimes we dream about the dead and sometimes po we feel something Okay. kasi as you have said dito ba na they still exist. So pagka namatay po ang tao, the body is gone but the Opo. spirit is still present. Mm. So there are spirits na sometimes we feel, sometimes na parang nakikita natin. And it happened to me po na one dead person I saw na Mm. naginip din ako ng isang person. And sometimes I feel, Opo, ito is yung, that yes, ang paliwanag ko po is ganito. Kung titingnan natin yung kwento sa susunod po na reading natin sa Rich Man and Lazaro, they were in ano po, they were in the underworld na. Okay? So ang tanong is, pwede ba silang mag-travel pa outside sa underworld at pupunta dito balik sa atin? So yun po ang wala pa tayong reference na makita. But talking, having known na ang kaluluwa is something that you can feel, something that uh, you can perceive in your mind. Okay po. So, maaring magkakaroon po ng ganun na mga communication or magparamdam and all as based on our experiences, panaginip. Meron tayong ganun na mga experiences po on mga panaginip and all. That's a possible po na interaction between person to another soul, kapatid. That's possible. Kaya lang, kung titingnan natin yung ating susunod na babasahin sa susunod na linggo, talagang ang kanilang mundo ay limited na, nandoon na lang talaga sa underworld, kumbaga. So, but of course, meron namang kwento na nangyari yung sa Transfiguration, di ba po? Ano nangyari doon sa Transfiguration ng Matatiao 17?
Sino po yung nagpakita doon? Alala po ninyo, no? Si Masya po, di ba? Masya at saka si Alyao. Kaya Alyao, kasi hindi siya namatay, iset aside natin si Alyao. But si Masya, dahil namatay siya, di ba? Nag-appear siya doon, di ba mga kapatid? Masya appeared there in the transfiguration nung kasama si Yausya at saka si Alyao. So, ibig sabihin, sino po yun? Di ba? Yun po ay kaluluwa o spirit ni Masya Masya. at nakita ng mga alagad. So, in that sense, the answer is yes, pwede. Okay, pwede silang lumabas siguro kung saan sila naka-station doon sa place of the righteous. Pwede silang lumabas at magpakita at magparamdam. But batay po yun doon sa transfiguration na story. But sa ating mga araw-araw na mga karanasan, na bawa naramdaman natin, parang nandyan, may kakayahan po yung soul kasi soul is, ano po, meron pong makakaroon po tayo ng connection with the soul kasi yun na nga, may kaluluwa din tayo mga kapatid. So, yun lang, Sister Cheryl, ang aking sagot. But as to a clear and definite direct na verse, yun lang ang ma-share ko yung transfiguration po na verse. Kasi di po ba, Brother Dan, sabi doon sa story ni Lazaro at saka yung sa rich man, na sabi ni Abraham na kung sino yung naandun sa kabila, Opo, they cannot cross tama. sa kabila. Hindi po, opo. So kung nandun na sila. Tapos di po ba sabi when we die, we are judged. Pero hindi po pala tayo i-judge agad. We will be resting and wait. So that's why po yung spirits or soul natin, they can still wander around. Opo, totoo yun, sister. Yung word na judge, kung babasahin natin yung yung word na judge, babasahin natin yung Hebrews 9:27. It is appointed unto man to die once, then judgment comes. So, yung word na judgment doon na hindi po yun final judgment. Ang word na judgment doon ay yung i-separate nga. I-separate nga kung saan sila doon sa Sheol. Place of the wicked ba o place of the righteous ba? So, para sa akin yun ang immediate judgment after death. Pero hindi pa yun ang tinatawag natin na final judgment. Kasi po Brother Dan, nabasa ko po sa Revelation, we have second death. That is yun na po yung the second death natin is yung kung saan na tayo pupunta. When we go to Hades, Apa. yun yung second death. Opo, yun na po yung final. Yun na po yung final judgment na po yun. Kasi right after the white throne judgment, okay po, yung mga pangalan hindi nakasulat doon sa Book of Life, sila po ay itatapon na doon sa Lake of Fire. Okay? Which is really hell na po or Gehenna. Okay, yun na nga po. Totoo yung Gehenna, pero after the final judgment pa yun. Okay? So itatapon na yung mga hindi nakaisulat doon sa libro ng buhay, itatapon doon. At ang sabi po ng Revelation, tinawag po yun na second death. Which is, ang ibig sabihin noon ng second death, which is the final na po. Final and eternal separation na po. Yun ang ibig sabihin ng second death doon.
final and eternal separation of man from away from Ab Yahuwah. Yun po ang pag-unawa ko, sister, doon sa second death. But mangyayari lang po yun sa panahon ng ano po, after the white throne judgment. Brother Dan. Opo. Dito sa Sandali lang. Sister Ecclesiastes. Cheryl, sandali lang. Sister Cheryl, Okay. did it help ba? Or meron ka pang other concern? Balikan natin sa iyo maya. Let's proceed muna kay Sister Corazon. Go ahead, Sister. Dito kasi sa Ecclesiastes 12 verse 7, sabi dito na, and the dust returns to the Arats as it was, and the Ruach returns to Aluwayam who give it. Paano to? Parang contradictory pag ganun. Ano ngayon, Sister? Ecclesiastes 12:7. Ecclesiastes 12:7. 7. So, ang paliwanag dyan is, kapag mamatay, Returns to the Arats. Opo. 12 verse 7. And the dust returned to Arats as it was, and the Ruach or the Spirit returns to Aluwayam who gave it. So, you're saying po na there is a contradictory, no? Opo. Dito sa ano, and the dust return to Arats, wala tayong problema dyan kasi ang tinutukoy dyan Opo. ay physical po. Okay, physical. Wala tayong problema dyan. Di ba may mga familiar statement na dust to us, ashes to ashes po, di ba? Ang pinag-usapan From dust dyan to ay ang dust. physical po. Physical po ang pinag-usapan, which is, yun po ang first part ng verse dito. Ecclesiastes 12 verse 7. At ang pangalawang, kung ano ba yun, and the Spirit returns to Alua who gave it. Sa reading natin sa susunod na linggo, maintindihan natin ito na talagang ang Spirit ay talagang mag-appear sa harapan ni Ab Yahuwah. Okay? Babasahin po natin yan. May kwento po sa 2nd Esdras. Totoo yan, sister. Right after that, there is what we call the appearance of the Spirit. Kung di ako nagkamali, binigyan sila ng 7 araw, no? Kung di ako nagkamali. They are given 7 days na magkaroon po ng ganon na mga encounter. So, kumbaga, when they appear before Ab Yahuwah, mga kapatid, ang ibig sabihin po doon, magkakaroon po ng ano ba, para bang ipakita ni Ab Yahuwah kung bakit ito yung place mo. Okay? Meaning, kung bakit ito yung place mo, kasama ka sa mga wicked, ipakita ni Ab Yahuwah. Sister Tessie, na alam niya itong katuruan na ito na yung 7 ways and 7 orders. So, which is, mababasa natin yan sa susunod na linggo po. 7 ways. Ano po yung 7 ways? Yung 7 ways, ito po yung ipapakita ni Ab Yahuwah doon sa kaluluwa. Makikita niya yung 7 ways na Wicked ways, Brother Dan. 7 ways, or another way of saying it, the wicked ways. Makikita niya sa harapan ni Ab Yahuwah kasi ipapakita ni Ab Yahuwah kung bakit ang kanyang lugar ay papunta siya doon sa mga wicked. Okay, ito yung 7 ways na ginawa mo. Ito yung 7 wicked ways na ginawa mo na karapat-dapat ka talagang itapon dito sa place of the wicked. Okay, 7 ways po yon. So, ang another, on the opposite side po is yung 7 orders. Ano po yung 7 orders? Itong 7 orders, ito po yung ipapakita ni Ab Yahuwah na para bang you are watching a movie, a video, na makikita mo yung first order, second order, dahil ito yung ginawa mo. Halimbawa, first order is you live according to the law
Okay? Ipapakita ni Aba yon na iyon ang ginawa mo. Okay? And then, second order, halimbawa is, meron kang consciousness and awareness na kapag gagawin mo yan, mapahamak ka, so nakakaroon ka ng consciousness na yon, makikita mo yun doon din sa ipapakita rin ni Aba yon. So, 7 orders po yun. At doon, maiintindihan mo kung bakit nararapat na dito ka talaga sa place of the righteous. So, totoo po yung itong sinabi ni ano po, na mag-appear yung spirit before Abyawa, pero mag-appear po doon, ipaliwanag ni Abyawa kung bakit dito ka sa place of the wicked at dito ka sa place of the righteous. So, good question by Sister Carson, but we will explain Brother, further. parang contradictory ang Ecclesiastes book. Kasi dito rin sa Ecclesiastes 9 verse 5, sabi niya dito, for the living know that they shall die, but the dead know not, nor do they have any more reward, for their remembrance is forgotten. If talaga yung Ecclesiastes So chapter 9 verse 5, no? 5. Opo. Opo. For the living know that they shall die, but the dead know not. Okay? Know not. Nor do they have any more reward, for their remembrance is forgotten. Yep. Ganito po yung pagkaunawa ko dito, sister. Dalawa po ang pinag-usapan, the living and the dead. So, Opo. ibig sabihin, when we say the living, halimbawa tayo, mga living tayo. Nasa punto pa tayo na for the living know that they shall die. Okay? Siyempre, may awareness tayo, may consciousness tayo na dahil buhay pa tayo, darating yung kamatayan. Okay? We have that consciousness para sa mga buhay. But the dead know not. Ibig sabihin, dahil nga patay na sila, okay, wala na silang consciousness doon sa issue na sila ay mamatay physically. Kasi nga, nandoon na sila, tapos na sila diyan. Okay? Nor do they have any more reward. Ibig sabihin, comparing with the living and the dead, kasi ang living, pwede pa silang makagawa. So therefore, dahil pwede pa silang makaperform, makagawa, therefore, maaari pang merong reward na darating sa kanila. But ang dead, kasi nga dead na sila, tapos na ang kanilang buhay dito sa mundo, so therefore, wala na silang time for work in order to receive reward. Kasi nga, kung i-connect natin doon sa Hebrews 9:27, it is appointed unto man to die once, then comes judgment. In other words, once a man dies, then wala na siyang chance to work for a reward kasi nga judgment na ang dumating sa kanya. So, pero ano ba yung pag-unawa mo, sister, kung bakit nasabi mo ng parang merong contradictory? Ano ba yung naunawaan mo dito? Parang kasi if the dead had a place for the spirit, paano yung spirit na babalik sa creator kaya uwa? If babalik natin yung breath natin, yung spirit natin, ruach. Sabi mo kanina na there's a place na for the wicked and for the righteous. Opo. Parang nalin. Sige. Anyway, sa susunod po, hoping na magkakaroon ka ng more understanding kapag mabasa natin po yung kwento na pinagsabi ko dito. So, once we read that, then hopefully
magkakaroon tayo ng light and a better understanding. For now, parang medyo malabo pa. Oo, kasi pag Opo. ituloy natin sa 10, sabi nila dito, all that your hand finds to do it with your might. For there is no work, planning, knowledge, or wisdom in the grave where you are going. Tama po. Tama po, sister. Wala akong nakitang contradictory kasi yun na nga, kapag patay na ang tao, wala na po siyang chance to work to earn a reward. Oo. Wala na. Kasi tapos na. Kumbaga, it is appointed unto man to die once, then judgment. So, ibig sabihin, wala na siyang chance to work in order to earn a reward kasi nga tapos na. Para lang yun para sa mga living. Yun ay para lang sa mga buhay. Yun ay hindi na para sa mga patay, which is yung mga nandoon na sa Sheol nga. Di ba, Brother Dan, nabanggit mo yan kay Ezra? Opo, Yung yes. reading mo kay Ezra. Sa Ezra, babasahin po natin yan sa susunod po. Maintindihan po natin yun. Okay po. I understand, Sister Corazon, it may not be clearer now, but good that you asked. And yung susunod natin na pag-usapan, Okay. allow yourself to be immersed in the reading na babasahin natin sa Second Esdras. Salamat po. Okay. Wonderful interaction. Yes, Sister Cheryl, parang nag-unmute ka kanina. Go ahead po. Meron kayong Sister Lilieta or Brother Yasariao. Medyo nalito pa rin po ako, Brother Dan, pero I'll wait next week Opo. para mas medyo Tama po. Kasi, Tama po. Kasi dahil dun sa presence ng mga spirits when the son of Adam or the children of Adam died, they would just go to sleep, and the soul, the spirit can roam around. Pero sabi dun sa story ng the rich and Lazaro, there's no chance na po na yung dead ay mag-roam around pa. o nga. So nalito po ako, Brother Dan, but Sige. I'm fine. It's Opo. okay po. I'll wait. Opo. Let it be clarified, mga kapatid, na kapag mamatay ang tao, yung kanyang kaluluwa, ang kanyang spirit continue to exist. But yung best translation doon in terms of sa physical reality niya ay hindi sleep ang best translation doon. But the best translation dapat is lie down. Lie down because it refers to his physical body na talagang stop existing yung kanyang physical body. So ang the best translation doon, instead of sleep or slept with the dead, ang best translation doon talaga dapat ay lie down. Okay? Lie down. Kasi nga, it refers to his physical existence na huminto na. Bakit hindi maganda yung bakit hindi best translation yung sleep? Kasi nga, the soul continue to exist, mga kapatid. Soul continue to exist after death. But doon lang siya sa Sheol o the underworld. So, yun lang po. No? Nais ko lang pong i-clarify yun and i-highlight din po. Okay. So, yes, go ahead, Sister Lilita. Yan na, you wanna share or ask? Ano po, look forward lang po next time po, Brother Dan. Opo. Look forward to hearing.
Opo. So, abangan po natin yon kasi ngayon wala tayong nabasa but hopefully when we come back, meron tayong mabasa at maintindihan po natin. So, mga kapatid, yes, 10 na pala tayo rito ngayon. All praises kay Abba Yahuwah. Meron pang, yes, go ahead, Sister Charil. Naalala ko po bigla yung may verses po na sa Opo. naalala mo si Mark when we have that conversation about that, so yung tayo na lang po. He given a verses about that na ang sabi niya, ang translation niya po doon is magi-sleep but the soul doesn't exist anymore and they will wait until Yahusha will come again. Alala niyo po yung Brother Dan? Opo. Parang may connection po yun sa Ezekiel reference. No, hindi Ezekiel. Paul po yun. Paul ba yun na reference? Parang naalala ko, parang Ecclesiastes reference yun eh. Ang na-quote niya na verse. Opo, nung nagkwento tayo about that with Mark, no? So, but my memory is not sharp. Baka magkamali ako. But I remember what you said is also true na yung sharing natin with Mark noon na nagsabi siya na soul does not continue to exist but mabuhay lang ang soul when Yahushua comes again. Okay po. But sa ating gagawin na reading sa susunod po na na linggo, malinaw po na hindi po 'yun ang tama. Soul continue to exist. But anyway, abangan po natin 'yon sa darating po na linggo, yung ating reading na yan. Okay po, from Enoch po yun, from Enoch, from 2nd Ezra, from the book of Luke, yun ang ating mga references po to prove na indeed ang the soul continues to exist. Ganun na rin po yung transfiguration, di ba? Sa transfiguration, malinaw po yun. The soul of Masya continue to exist. Kasi nagpakita doon sa transfiguration po. So, ayan, meron na tayong concrete example. Okay, so mga kapatid, medyo bitin tayo ngayon. Part 1 ito. Hopefully sa part 2, malinawan pa tayo. So kung wala na pong magdagdag, I would say, may these words continue to be a baraka to all of us and lead us to seek more and to search more sa katotohanan upang hindi tayo mabilanggo o malinglang sa mga traditions of men, mga kapatid. Yadaya Uwa and all praises and esteem kay Abba Yahuwah.